Okay, start na ho tayo. Good evening everyone. Resume po natin yung ating online Bible study sa ating series na You Can Change. And last, if I'm not mistaken, yung huling nagturo ay si Pastor Mike. And then, ito na yung continuation ng ating pag-aaral. How are you going to change? Yan po ang ating titinan sa gabi ito. So, hilingin natin muli ang pagpapala ng Diyos at ng illumination ng Holy Spirit. Lord, as we continue to study on this book, may we ask your guidance and illumination, knowing that without you we can do nothing. So we ask that you would help us and give us understanding. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so how are you going to change? Paano ka magbago? At ito ay very frustrating on our part, lalo na sa mga Christians na struggle sa remaining sins. And others na even non-Christians ay may mga resolutions sa buhay nila na gusto nila magbago, lalo na pagdating ng January, pag magpalit ng panibagong taon, ay maraming pumapasok sa kanilang isip ay isa roon. Gusto ko na magbago, ay panambalikan yung mga mga nagawa ko last year, o gusto ko na nasa bagong taon ay panibago ding buhay, at marami mga attempts. In fact, yan din ang karanasan natin. Ako, way back 90s, marami mga attempts na gusto ko magbago, pero sa aking ganang lakas, aking galing, ay laging pumapali at bumabalik pa rin sa kasalanan. At ito yung iniisip ng ilan na kaya nila magbago. Now, sa biyaya ng Diyos, may tinatawag tayong saving grace. Yun yung gawa ng Diyos sa buhay natin sa pagliligtas, at yun lang ang paraan para tayo maligtas. At meron din tinatawag na common grace. Ito yung dealing ng Diyos sa pangkalahatan, at lahat ng mga tao, dahil tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, mayroon tayong ganong desire, even non-Christians. Ngunit at the end of the day, it's frustrating kasi bumabalik pa rin tayo sa dati nating magawi. At kung pinipilit natin, doon pumapasok yung tinatawag na legalism, at matatakal natin in a while. Now, yan po ang nangyayari sa mga tao, and even Christians ay struggle din sa ganong desire. Gusto nating mamuhay ng may kabanalan, gusto nating we want to pursue holiness in this life, and yet from time to time we fail. From time to time we commit sin. At yan po ang realidad sa buhay, and sometimes it's frustrating. At may mga teaching na kung saan very confusing, na nagkakaroon pa ng added frustration sa buhay natin. May tinatawag na yung tinatawag na life that holiness can be attained in this life, or tinatawag na perfectionism. Pumapasok yung mga ganong teaching, at iniisip na we can attain perfection, but oftentimes we fail along the way sa ating buhay as Christians. So that's why at the end of the day, very frustrating on our part. Now, ano ba yung tamang approach sa buhay natin? But the good news is that ang Panginoon lamang, ang Panginoong Hesus lamang ang kaya magbago sa atin. So that's the good news, that Jesus can change us, can change our lives, and yun yung tugon at solusyon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya siya naparito, primarily ang misyon ng Panginoong Hesus ay upang tayo iligtas sa ating pagiging makasalanan. At nabanggit ko kanina, even Christians, marami tayong struggle sa buhay natin in this life. Paano tayo magbago? Marami tayong mga resolutions. In fact, si Jonathan Edwards, marami siyang mga resolutions sa buhay niya, and pinapractice na yung resolutions na yan as a Christian. But sometimes, we fail doon sa mga resolutions natin. For example, yung mga struggle, mga sin natin, tinatawag na
remaining depravity na nakikita na nagagawa pa rin natin. For example, lust, anger, laziness. Those are nagmamanifest sa buhay natin if we are not aware na tayo ay prone to that sa mga temptation na yan. Kaya kailangan nating maintindihan, lalo na sa buhay na bilang mananampalataya, paano tayo lumago at anong turo ng scripture na ito yung dapat nating sundin as believers. So, ang naisip ng karamihan na we think activity will change us. We want a list of do's and don'ts at ginagawa ng mga Christians na in somehow yun ang paraan para tayo ay magbago. Maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus, people thought they could be pure through ceremonial washing. Today it can be spiritual disciplines or sets of laws. But the point is, our rituals and disciplines can change us. Hindi kayang baguhin yung buhay natin. Lahat ng yung mga ginagawa nating mga paraan, yung mga nililista natin ng mga rituals na sa tingin natin yun ang paraan, but those are external activities can change us. Hindi kayang baguhin ng ating Panginoong ang ating buhay, at ang Panginoong Hesus lang ang may kakayahan magbago sa atin. For example, sa Mark chapter 7 verses 18 to 23. Medyo maingay. Meron bang nakabukas na mic? Okay. Mark chapter 7 verses 18 to 23. Jesus says, "Are you so dull?" He asked. "Don't you see that nothing that enters a person from the outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach, and then out of the body." In saying this, Jesus declared all foods clean. He went on, "What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, the evil thoughts comes: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person." So, yun ang take ng ating Panginoong Hesus. Naisip ng mga Pharisees na sa pamagitan ng mga external laws, sa kanilang mga rituals, sa kanilang mga observation, sa batas ni Moises, yun ang paraan para baguhin ang kanilang buhay. Sa mga kailangan, sa pagkain, dapat maghugas ng kamay, etc. At yun ay mga rituals, mga external activities, at hindi yun ang nakakapaglinis sa isang individual, sa isang makasalanan. Dito in-expose ng Panginoong Hesus na ang kasalanan ay ito ay moral problem, moral issue ng isang tao. At ito ay nagmumula sa puso. When we say puso, ay tumutukoy sa ating pagkatao. The whole of you. Ikaw mismo na isang individual na makasalanan, ay ikaw yon na nagawa mo itong mga bagay na ito dahil likas tayong makasalanan, at ito'y galing mismo sa ating puso, sa ating desire. Ito yung nakakapag
nagpaparumi sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos. Ito yung hadlang kaya tayo hindi makakalapit sa Diyos. Iniisip ng mga Pharisees na sa pamagitan ng mga pagsunod ng mga external laws, mga activities, ay sila'y tatanggapin ng Diyos at yun ang paraan ng paglilinis nila upang sila'y makalapit sa Diyos. Ngunit hindi yun ang paraan dahil ang tinitingnan ng Diyos, ikaw ang iyong mismong kalagayan bilang makasalanan. So, ang solusyon ay wala sa atin. Ang solusyon ay nasa labas. Ang solusyon ay ang gagawing pagliligtas ng Panginoong Hesus na yung kanyang ginawang pagliligtas sa krus ng Kalbaryo. Yun ang paraan para tayo malinis, para tayo matanggap sa harapan ng Diyos. Hindi sa ating mga relihiyon, sa ating mga mabubuting gawa, sa mga pagsunod ng mga batas, sa paglista ng mga do's and don'ts. Hindi yon ang paraan. Ang paraan ay yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo na siya ang naging kabayaran sa ating makasalanan. Siya mismo ang namatay sa krus at siya muling nabuhay. Yung kanyang kamatayan sa krus ay yun ang paraan ng Diyos na alay sa ating makasalanan. At siya muling nabuhay, patunay na siya nagwagi laban sa kasalanan at kamatayan. At dahil nagwagi ang Panginoong Hesus, nagtagumpay sa Hesus, yun ang tagumpay din natin. Kaya nakasalalay doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Palagay natin na si Jesus napako lamang sa krus, ngunit hindi siya nabuhay mula sa libingan, ay walang patunay na hindi siya nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Pero dahil nabuhay siya mula sa libingan, ibig sabihin nagapi niya ang kasalanan at kamatayan. Ngayon ang pag-asa natin para tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sa pamagitan ni Hesukristo. Kaya yung iniisip ng ilan na ay sa pamagitan ng mga batas, mga law, yun ang iniisip ng mga Pharisees, ng mga Sadducees sa panahon ni Kristo at maging sa panahon natin. Iniisip pa rin ng mga tao na sa pamagitan ng mga ritual sa pagsunod ng mga mahigpit na mga rituals, yun ang paraan para tayo mapalapit sa Diyos. At minsan yung mga rituals na yun at yung relihiyon ang siyang pang naging hadlang sa ating paglapit sa Diyos dahil ating pinapangharap natin sa Diyos. O ito Panginoon, ito yung mga accomplishment ko sa buhay na ito. Ay dapat unang makita natin na wala tayong dala, wala tayong pwedeng ipagmamalaki sa Diyos pag tayo lalapit sa Kanya. Ang ating lang may representa sa Diyos ay yung ating mga kasalanan. Ganito tayo sa harapan ng Diyos at kailangan natin ng kaligtasan, kailangan natin ng paglilinis sa ating mga kasalanan. At ganoon din sa Christian life, sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi porke na ikaw ay binago na ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo, pinatawad ka na, pinawalang sala ka na, ikaw ay pinaging banal na ng Diyos, ay magsimula ka na sa iyong sariling lakas, galing. Inisip mo, it's my turn now. Ito naman ay ambag ko sa aking kaligtasan. Somehow, iniisip ng mga Christian yan. At hindi dapat natin pwedeng ipangharap yan sa Diyos dahil yan ay mauwi tayo sa legalism, yung holier than thou attitude na inisip natin na yung ating mga gawa ay dagdag sa ating kaligtasan at naging self-righteous tayo at tayo'y mapangmuna sa ibang tao na hindi kagaya natin. At dito pumapasok yung tinatawag na self-righteous attitude ng isang mananampalataya. Dahil iniisip niya na pagkatapos siya nang niligtas ng Ebanghelyo ni Kristo Hesus, pagkatapos siyang nakakilala kay Kristo, ngayon ay susunod na siya ng gawa naman niya para pang ipagsunod niya sa Diyos, somehow na i-please niya ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi niya alam na dahil nag-operate na yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, mula sa umpisa, maging sa gitna at sa dulo ng ating buhay, ay it's all about God's grace. Ito'y hindi gawa ng tao. Kaya hindi pwedeng glory to God and glory to me. Glory to God alone. Sabihin, sa kaluwalhatian lamang ng Diyos.
Hindi pwedeng nagsimula tayo sa ebanghelyo tapos dagdagan natin ng batas. Yun ang problema ng iglesia sa taga-Galacia. Iniisip nila na nagsimula sila sa kay Kristo, somehow iniisip nila, o sige, sundin din natin, tutuparin din natin yung mga batas ni Moises para to complete our salvation. Ganon din sa issue sa church ng Colossae. Ganon din ang issue na dinil ni Pablo, dahil hindi pwede na yung ginawa ni Kristo ay dagdagan natin. Ibig sabihin, kumpleto na yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. Hindi pwede along the way, iniisip natin na sa buhay bilang Kristiyano, sa ating sanctification, sa ating buhay bilang mananampalatayaan, now we walk in holiness, and there is a struggle in our walk in holiness. Inisip natin, gagawa tayo ng mga steps, gagawa tayo ng mga rituals, gagawa tayo ng mga listahan para tayo ay mapalapit sa Diyos. Hindi. Tinuturo sa Scripture na ang biyaya pa rin ng Diyos na nag-operate sa buhay natin, patuloy nating ipaalala ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. For example, sa Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Very clear. Sabi ni Pablo sa taga-Colose chapter 2, 6 and 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Sabihin, na kayo na nakasumpong na ng kaligtasan sa ating Panginoon Hesus, na siyang ating Panginoon, continue, hindi sinasabing stop, kundi continue to live your lives in Him. Patuloy kayong mamuhay sa Kanya. Sabihin, hindi ibig sabihin na tapos ka na ngayon kay Kristo dahil natanggap mo na yung kaligtasan, part mo na ngayon, gagawa ka ng kaligtasan. Gagawa ka na ng ambag ng iyong kaligtasan. Di ba, frustrating yan? At iniisip ng ilang, pag hindi ka makapag-devotion sa araw na ito, nagkakaroon ka ng guilt sa iyong sarili. Hindi ka lang nakapag-pray sa araw na ito, nagkakaroon ka ng guilt. Iniisip mo, hindi ko natupad yung ginawa na inutos ng Diyos sa atin. Now, sa kabilang banda, ay sa isang Kristiyano, dapat tayong lagi nananalangin sa Diyos. But there are times na hindi tayo nakakapanalangin. Even the matured Christians are struggling with prayer sa buhay nila. Ibig sabihin, there are times that very hard to come to the Lord in prayer. Ang tawag ng mga Puritans niyan, the arduousness of prayer. Ibig sabihin, yung hirap sa pananalangin. And nararanasan ng mga Christians yan. Ibig sabihin ba, naging less Christian ka na dahil hindi mo nagawa yung mga tungkulin na yon sa buhay mananampalataya? Hindi ka lang nakakabasa ng Bible sa araw na ito o 2 araw, 3 araw, ay sa tingin mo ay ikaw ay nagkaroon na ng spiritual declension, at yan yung dapat maituwid sa isang mananampalataya dahil nagmali ang kanyang understanding doon sa buhay bilang Kristiyano, sa kanyang pagpapatuloy. Hindi ibig sabihin na dahil tinuro sa Biblia, sa Scripture, kailangan natin mag-meditate. Hindi ibig sabihin na pag hindi natin nagawa yun, pumalya tayo ay nagkulang na sa Diyos at tayo napapalayo na sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng false guilt. Babalik pa rin tayo sa ginawa ni Kristo. Hindi nababawasan yung ating kaligtasan. Hindi naging less Christian ka pag hindi mo nagagawa iyon. Nagkakaroon tayo ng false guilt sa ating mga sarili at yun ang dapat ituwid. Now, ang extreme side naman yun, naging pabaya sa buhay ng isang Kristiyano. Anyway, Christian naman ako, once saved, always saved. So, dahil once saved, always saved, whatever will be, will be. Kezerak-sira. Ibig sabihin, hindi yan ang buhay isang mananampalataya. Ang buhay na ganyan ay parang hindi mananampalataya. Dahil walang pakialam sa kanyang buhay sa kasalukuyan, paano mo na nasasabi na ikay mananampalataya? Kung walang fruit of salvation.
Ibig sabihin, kung walang struggle of sin, sa isang Kristiyano, struggle tayo sa remaining sin. We are still fighting of our remaining sins. We are still in this body of sin. And there's what we call a lifetime struggle of sin. We fight sin every day in our lives. Yan ang battle ng isang mananampalataya, and this battle will last until our last breath. Hindi ito matitigil, hindi ito matatapos hanggang sa huling hininga natin. Kaya pagdating sa usapin ng sanctification, ito'y umpisahan ng Diyos at ito'y tatapusin din ng Diyos. Paano ka naging active participant sa iyong sanctification? Dahil operating na yung grace sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na nagsimula tayo sa grace, ngayon magpapatuloy tayo sa batas. Yun ang issue doon sa church ng taga-Galatia, at yun ang kinorek ni Pablo. Hindi pwede na nagsimula tayo kay Kristo, ngayon ay ating tatapusin sa pagsunod ng mga batas ni Moises. Dahil lahat yun ay mga anino, shadow. Pag sinasabi nating shadow, hindi yun ang substance, hindi yun ang reality. Ibig sabihin, for example, pag may darating na concert, for example, gawin natin example si Taylor Swift. Taylor Swift ba? Tama, Taylor Swift. Nag-concert siya kamakailan sa Singapore, pero I'm sure bago nangyari yung actual concert, maraming mga advertisements, maraming mga spread ng news, paano abutin mga tao, maingganyo at manood, either live or di kaya online, babayad ka pa rin. So, yun yung actual na kung saan makikita mo si Taylor Swift na kumakanta. Now, sa buhay isang mananampalataya, sa Old Testament, may mga pag-a-announce, ito yung darating na tagapagligtas, may darating na Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo, yun ay shadow. Pero ang reality, yung actual, yung pagparito mismo, the first coming of the Lord Jesus Christ, nung siya ay naging tao, kagaya natin, He is truly man and truly God. At yung pinakamisyon niya ay kung saan siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun yung actual, yun yung reality. Hindi tayo nabubuhay sa substance, hindi tayo nabubuhay sa shadow, kundi nabubuhay tayo sa substance, sa reality. At dumating na yung realidad. Paano tayo magkaroon ng tamang ugnayan sa Diyos? Ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan lang ang paraan para tayo mag-grow sa ating buhay bilang mananampalataya at sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos na tayo ay lumalago. We pursue holiness in this life. So we become Christians by faith in Jesus. We stay Christians by faith in Jesus. And we grow as Christians by faith in Jesus. So hindi yun by work in ourselves, but by faith in Jesus. So from beginning to end and all in between is all by faith in Jesus. And J.C. Ryle is correct sa kaniyang comment, if we would be sanctified, our course is clear and plain. We must begin with Christ. We must go to Him as sinners with no plea but that of utter need, and cast our souls on Him by faith. If we would grow in holiness and become more sanctified, we must continually go on as we began and be ever making fresh applications to Christ. So yan ang turo mismo ng Scripture. Paano tayo lalago? Sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ganon din ang tinuturo ni Pablo sa Romans, sa church ng Rome, Romans chapter 3. In fact, yung Romans chapter 3, 1 to 26, ito yung center of or the thesis of the Apostle Paul dito sa church, sa kanyang sulat sa Rome, sa church ng Rome.
maintindihan natin yung Romans, the whole book of Romans, pag naintindihan natin yung chapter 3, 21 to 26. Anong sabi ni Pablo sa 21 to 22? But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and Gentile. So anong sabi niya sa verse 22? This righteousness is given through faith in Jesus Christ. So in other words, ang katuwiran ay sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Siya yung object ng ating pananampalataya. Magiging totoo lamang at magiging katanggap-tanggap lang itong pananampalatayang ito kung tama yung object ng ating pananampalataya. Kasi pwede namang sabihin natin, ako'y sumasampalataya sa ganito, ako'y sumasampalataya sa taong iyan. Pero siya ba yung tamang object ng iyong pananampalataya? May mga ganyang relihiyon, sila'y sumasampalataya sa leader nila. Pero hindi yun ang tamang object ng pananampalataya. Magiging acceptable lang yung pananampalatayang iyan at maging yan ay tatanggapin ng Diyos kung si Kristo ang object ng ating pananampalataya. At kung si Kristo yung object ng ating pananampalataya, yung katuwiran ni Jesus ay ibibilang sa atin. Kaya yung righteousness at English tinatawag na imputed righteousness. At yung righteousness na yan ay hindi yan mismo innate sa isang tao. Yan ay outside of us. That's extra nos. Pag sinasabing extra nos, outside of you. Ibig sabihin, labas sa iyo, wala sa iyo, hindi inside of you. That's intranos. Ibig sabihin, sa puso mo, sa iyong kakayanan, you search in your heart, iniisip mo na yun ang paraan para ma-discover mo yung righteousness na yan. That's mysticism. Hindi natin kayang mag-produce ng ating righteousness at somehow tatanggapin ng Diyos. Ang paraan lamang para tayo ay tatanggapin ng Diyos ay yung katuwiran ni Kristo. Dahil yun lamang ang paraan, dahil si Kristo lamang ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya ay Diyos, siya rin ay tao, siya yung appointed Son of God na maglinis sa ating mga kasalanan. Siya yung gumawa ng ating kaligtasan, kaya wala sa atin yung ating kaligtasan. Kaya kung hindi maintindihan ito ng mga tao, iniisip nila na sa kanilang sariling lakas, sa kanilang sariling galing, dito pumapasok yung legalism. Mga taong legalist na kung saan masyadong istrikto, masyadong mapamuna, masyadong laging mayroong comment o puna doon sa mga tao na sa tingin nila ay pumapalya at hindi pumapantay sa kanilang panuntunan o standard. Yan ang legalism. At yan ingatan din natin mga Christians. Iniisip natin na pagkatapos ng tayo tinanggap ng Panginoong Hesus, ay tayo bumaling na sa ating kakayanan at gagawa tayo ng mga steps. At iniisip natin yun ang paraan para tayo mapalapit sa Diyos. Ay lalo pa tayong nagpapalayo sa Diyos. At sa isang taong ganito ay laging mapamuna, mainitin ang ulo dahil hindi siya, yung mga taong nakikita niya ay hindi pumapantay sa kanyang iniisip na panuntunan. And that's legalism. Yung self-righteous attitude, the holier than thou attitude, yan ang iwasan natin dahil marami yan sa mga churches sa kasalukuyan na iniisip nila na ang dapat perfect yung aking pag-attendance every Sunday. Nandun ako for the whole year. Kung ilang Sundays yon, for example, 55 Sundays, dapat mape-perfect ko yon. Otherwise, maging less Christian ako. Otherwise, maging kagaya ako ng mga taong ito na hindi faithful sa church. Now, ini-encourage natin mga Christians na lagi silang dumadalo every Sunday dahil yun ang means of grace o kaparaanan ng Diyos sa ating paglagong spiritual
Pero ingatan din natin na huwag tayong maglagay ng panuntunan na pag hindi mo mapepekto yung 54 Sundays sa isang taon ay may nagawa kang kasalanan sa Diyos. Hindi mo natupad yung pangako, yung turo, instruction ng Diyos. And somehow, nagkakaroon tayo ng false guilt. So may mga instances na hindi tayo nakakadalo sa church, but sa tayo na mga Christians, we want to attend the church every Sunday. Yun ang ating goal, yung ating desire, because we want to grow mature sa ating buhay bilang mananampalataya. Gusto nating lumago, lumalim sa ating understanding, sa ating relasyon, sa ating Panginoong Hesukristo. At kung lumalalim ating relasyon kay Kristo, lumalalim din ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Yun ang goal natin. Hindi dahil magkaroon tayo ng pagiging self-righteous na pagka nagawa natin iyon ay tuwang-tuwa ka at ikaw ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi po ang ganyang buhay ng isang mananampalataya. So marami tayong i-correct sa ating buhay dahil wala pa tayo sa kaluwalhatian. At ito yung mga paraan para tayo lalong lumago sa ating buhay bilang mananampalataya. So for example, si Pablo, isang text din sa Philippians chapter 2 chapter 3 rather. Chapter 3 verses 4 to 9. Ang sabi ni Paul, "Though I myself have reasons for such confidence, if someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for righteousness, based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage or dung, that I may gain Christ and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of my works? No, on the basis of faith." So yan po ang turo ng Scripture. Here Paul claims to righteousness were impressive. He had more reason than most to have confidence in his achievements. When it came to keeping lists, he was blameless. But when he saw Christ, he realized that all his assets were actually liabilities. Nagiging mga pabigat lamang yung mga assets niya. Naisip niya, dahil sa kanyang accomplishments, sa kanyang pagiging relihiyoso, sa pagiging very strict na Pharisee, yun ang paraan para siya tanggapin ng Diyos. At nung naintindihan na yun, sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, lahat ng yun ay mga pabigat lamang, liabilities. So everything he had previously considered to be on the profit side of his balance sheet actually had to be counted as loss. He discovered that rules-based righteousness is not really righteousness at all. And he had to repent of a righteousness of my own that comes from the law, so that in its place he could receive the righteousness from God that depends on faith. In other words, yan ay ang kaligtasan mula sa umpisa, gawa ng triune God, gawa ng Diyos, gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwede na pagkatapos tayo naligtas, and then babalik tayo sa batas. Mula sa umpisa hanggang sa gitna, maging sa huling hininga natin, is all by faith. Kaya ang kaligtasan, glory to God. At the end of the day, glory to God alone. Sa Kanya lamang ang kaluwalhatian.
So, ito'y gawa ng Diyos. Change is God's work. Gawa ito ng Diyos sa buhay natin. It is God Himself who sanctifies sinners. Yan mismo. Ang turo ni Pablo, for example, sa 1 Thessalonians 5:23, Paul says, "May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." So may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. So hindi sa gawa natin, gawa pa rin ng Diyos sa buhay natin. So inisip ng ilan na dapat may ambag ako sa aking kaligtasan. Walang ambag. Kaya yung ating ginagawa, tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, tayo ay nananalangin, tayo dumadalos sa iglesia, lahat ng ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung wala ang operating grace ng Diyos sa buhay natin, titigil tayo. Walang sinumang taong magpapatuloy kung sariling lakas lang niya. Kung lakas lang natin, darating ang panahon, darating ang oras, darating ang araw na mapapagod ka rin at hindi mo na kayang magpapatuloy. Kaya ang kaligtasan, hindi tayo ang humahawak sa Diyos. Ang kaligtasan, tayo ang hinahawakan ng Diyos. Dahil kung tayong mahawak sa Diyos, kaya tayong bumitaw sa Diyos. Pero ang sabi ng John chapter 10, walang sino mang makapag-snatch sa atin sa kanyang mga kamay. Ibig sabihin, ang Diyos ang siya may hawak sa ating kaligtasan. Hindi tayo ang humahawak sa Kanya. Dahil kung tayo lang humahawak sa Kanya, sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng karamdaman, bibitaw ka na sa Diyos. At yan po ang realidad ng buhay ng isang mananampalataya na nakakilala sa Kanya. Tayo'y patuloy na nagtitiwala sa Diyos dahil alam natin na tayo sinusustain ng Diyos. Maging sa ating pagpapatuloy, sa English niyan ay perseverance. Bakit ka nagpe-persevere sa iyong buhay bilang Kristiyano? Hindi dahil sa iyong galing, kundi dahil sa preservation ng Diyos sa buhay natin. Kaya makikita natin ditong liberating work of the Father. For example, sa Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 verses 10 to 11. Tayo itinuring ng mga anak ng Diyos. For example, 10 to 11, they disciplined us for a little while as they thought best. Ito yung human father. But God disciplines us for good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time. Hindi daw kaya-aya sa panahon na tayo din maranas ng pagdidisiplina ng Diyos. Painful, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, kung tayo mga anak ng Diyos, tayo tinatrato niya, kanyang mga anak, tayo din didisiplina ng Diyos. Dahil ayon ng Diyos na tayo magpapatuloy sa ating mga kasalanan. Kung ang ating mga ama dito sa lupa, human fathers, do their best to instill in their children good values and behavior, the Divine Father, our Father in heaven, is engaged in this process, but His discipline is perfect. He always disciplines us for our good. The Father is using all the circumstances of our lives to make us more holy, because without holiness, no one will see the Lord. His work in our lives will ultimately produce a harvest of righteousness and peace. This doesn't mean that bad things in our lives are a direct retribution for some specific misconduct. Hindi ibig sabihin na pag tayo nagkagawa ng masama, ay ito'y parusa ng Diyos sa ating buhay. God never punishes us since Christ has already paid the price of our sin in full. In other words, wala ng punishment sa Christians. Kaya may mga Christians na, ako'y pinarusahan ng Diyos.
Hindi ka pinarusahan ng Diyos, dinidisiplina ka ng Diyos. Dahil ang parusa ay ginawa na niya sa kanyang anak na si Jesus nung siya'y namatay sa krus. So ganyan ang pagtatrato ng Diyos sa atin. Tayo'y tinuring niya mga anak, kaya tayo dinidisiplina ng Diyos. God always and only disciplines us to strengthen our relationship with Him. It is always an act of love. It is a sign that we are truly God's children. So yan ang patunay sa buhay natin. Kaya sa ating sa pagdidisiplina ng Diyos, kagaya ng sinabi sa John 15:1 and 2, yung pruning na ginagawa ng Diyos ay painful, pero yun ang paraan para tayo maging fruitful sa ating buhay bilang mananampalataya upang magiging useful and fruitful in the Christian life. Pagka useful ka, ibig sabihin, ikaw ay kagamit-gamit sa iglesia. Fruitful, ibig sabihin, nakikita yung evidence, yung maturity sa buhay. Sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga sirkumstansya, makikita yung iyong maturity. Makikita yung iyong pagtitiwala sa Diyos. Hindi ka nagpapanik sa panahon ng pagsubok. Ika'y lalong nagtitiwala sa Diyos. Kaya hindi ka maging bugnutin dapat. Hindi ka naghahanap ng away o ikaw ay bugnutin dahil para bang napapalayo ka na sa Diyos. The more na ikay magpapakumbaba sa Diyos kung ikay dumaranas ng ganito, the more na hilingin mo sa Diyos ang kanyang habag, ang kanyang patuloy na pagkilos sa iyong buhay, nalalago ka, gagamitin yung iglesia, yung mga kapatiran, yung salita ng Diyos for you to grow spiritually. And sometimes yung mga pagtutuwid, correction, and discipline na ginagawa ng iglesia sa isang erring member, yun ay paraan upang ma-restore ang isang taong nagkasala, upang hindi siya maging kagaya sa mundo. At makita niya yung kanyang yung kanyang kasalanan, na ito ay laban sa Diyos, at hindi tayo natutuwa, but at the same time, ang paraan ay ating siyang hinihila pabalik sa Diyos. Bumalik ka kay Kristo. Patuloy kang magtiwala. Patuloy kang lumakad sa katuwiran. Patuloy kang mamuhay ng may kabanalan. So yun ang itinuturo natin. It's not retribution. Hindi ito parang punishment sa iyong nagawang kasalanan. It's part of our restoration sa isang taong, sa isang member na nagkasala. Dahil mahal natin siya. Ayaw natin siya magpapatuloy sa kanyang kasalanan. Gusto natin siyang bumalik kay Kristo, at yun ang paraan. Maintaining mark ng iglesia ay yung church discipline upang makita ng mundo na we are different. Meaning, hindi tayo sumasang-ayon sa values ng mundo, sa worldview ng mundo. Tayo ay mayroong worldview. At ang worldview natin ay Christian worldview. Ang worldview natin ay nakakabit sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawa sa ating buhay. Now, sa buhay natin, dumaranas tayo ng mga pagsubok. Anong sabi ni Pablo sa Romans 8:28-29? He uses all things for our good, and that good is that we become like His Son. Yung all things, including bad things that happen in our lives along the way. And those bad things, gagamitin ng Diyos for us to grow, and for us to mature, and for us to rely on Him fully. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maging dependent sa ating lakas. Magkaroon tayo ng self-sufficiency sa ating kakayanan. I am self-sufficient. I am self-sustaining Christian. Hindi pwede. Dapat independent. Mali. Dapat independent tayo. Hindi tayo magkaroon dapat ng independence sa Diyos, nagkaroon ng self-sufficiency, kundi dependence sa Diyos, total dependence to God. Ibig sabihin, sa buhay natin, sa ating paglakad bilang mananampalataya. So, pagka mag-declare ka ng independence, kagaya ng ating bansa, ay dumating sa punto na tayo ay humiwalay sa kapangyarihan ng Amerika, ng Spain, sa ating kasaysayan, nag-declare tayo ng independence. Pero sa isang mananampalataya,
Hindi ka pwede magdeklara ng independence sa Diyos. Dapat you are dependent on Him sa buhay natin as Christians, maging sa ating holiness. Day by day, He is working out His plan until we share in His holiness. And the liberating work of the Son. For example, Romans 6, 1-7. If you have Bibles in your hands, pwede niyong basahin at ang passage na yan, isa-summarize ko na lamang para maging mabilis tayo. Ang punto riyan that believers are now incorporated in Christ. We are now united in Christ. Dahil united tayo na kay Kristo, kabilang na tayo kay Kristo, kaisa na tayo kay Kristo, ang ating master ay hindi na yung kasalanan natin. Tayo pinalaya na mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi na tayo slave sa kasalanan. Tayo ngayon ay slave na kay Kristo. Kaya yung slave, yun pa rin ang tamang translation. Hindi lang servant, kundi slave. Ibig sabihin tayo ay alipin ni Kristo ngayon. Alipin sa katuwiran. Hindi na tayo control ng ating old self, kundi tayo mga new men, tayo bagong nilalang na dahil kay Kristo Jesus. At yan po ang makikita natin sa buhay ng isang mananampalataya. And we have been united with Christ in His resurrection. We have been given a new self or a new man or a new life. Jesus sets us free from the penalty of sin, that is death. But Jesus also sets us free from the power of sin, that is slavery to sin. So, yan po ang realidad sa buhay ng isang mananampalataya. Tayo ngayon ay hindi na tayo ilalim sa old order, sa Mosaic Covenant. According to Romans 6:14, tayo ngayon ay narito na sa bagong tipanan kay Kristo, under the new covenant in Christ. Yun ang point ni Pablo sa Romans 6:14. Na tayo ay alipin na kay Kristo. 6:14, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Yung under the law is under the old covenant, the Mosaic covenant or the old covenant. Ngayon, we are now under grace, meaning under the new covenant in Christ. Tayo ngayon ay na kay Kristo Jesus na. So yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya sa isang mananampalataya, hindi lang tayo binago ng Diyos, binigay pa sa atin yung banal na Espiritu, the liberating work of the Spirit. The transformation is the special work of the Holy Spirit. Kaya ang isang tao na binago ng Diyos, dahil sinabi mismo sa John chapter 3 verse 3, unless a man be born again, he cannot see or enter the kingdom of God. Sabihin, hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos kung siya hindi baguhin muli, ipanganak muli. At ano yung paraan para tayo panganak muli? Sa pamagitan ng gawa. Excuse me. Ng banal na Espiritu sa atin. Gawa ng banal na Espiritu maging sa buhay ng sanctification. Yan ay gawa ng banal na Espiritu. God chose us to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth, according to Thessalonians 2:13. So, gawa ng banal na Espiritu sa buhay natin. The gospel is a gift that comes with batteries included. At ano yung batteries na yun? Bakit nagfa-function? Dahil sa banal na Espiritu. God gives us power through the Holy Spirit to make our new life work. Our sanctification begins with the Spirit's work of regeneration or rebirth. The Spirit gives us new life. It's the Spirit's life in us that enables us to trust in Jesus as our Savior and submit to Jesus as our Lord. Kaya dito po pumapasok yung faith and repentance. And it is the Spirit's life in us that enables us to grow in our faith and obedience. Bakit tayo nag-obey? Bakit tayo patuloy ng titiwala? Kaya may kanta na trust and obey. Bakit tayo nagtatrust and nag-obey? Dahil naroon ang work ng Holy Spirit sa buhay natin. Kaya makikita natin yung the work of the triune God in our lives. Evident, very evident. It is God who calls,
ang Panginoon upang tayo ilapit kay Kristo, and then the Holy Spirit regenerates us. Naroon ang gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. So the Spirit gives us the desire to do what is right and opposes our all sinful desires to do what is wrong. So the Spirit gives us a desire to love and opposes our selfish desires. Yan ang makikita natin because we are now under the Lordship of Christ, under the New Covenant. Dumating na ang pangako ng Diyos sa pagliligtas na pinangako niya sa Jeremiah 31:31-34. And under the New Covenant, everyone is regenerate. Tayo ay mga pinanganak muli sa pamagitan ng banal na Espiritu. And it is the Spirit who gives us this new desire for Christ, our husband, and who guides us toward what pleases Him through God's Word. Kaya meron na tayong desire for holiness. Meron na tayong desire to read God's Word. Meron na tayong desire to pray. Lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Like for example sa Philippians 2:13, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. The Father is intimately involved in our lives so that our circumstances train us in godliness. The Son has set us free from both the penalty and the power of sin so that we now live under the reign of grace. And the Spirit gives us a new attitude towards sin and a new power to change. So look at the work of the Triune God. God the Father, God the Son, and God the Spirit are working in our salvation and even in our sanctification. Kaya po ang makikita natin. Kaya we are sanctified by faith. Sometimes people say conversion is all God's work. But sanctification is a cooperation between us and God. Neither statement is entirely true. Makikita natin that it turns out that faith and repentance are also God's work in us. His gifts to us. So yung pananampalataya at yung pagsisisi ay lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Maraming mga talata na nagsasabing regalo ng Diyos. Ephesians chapter 2, 8-10. Lahat ng ito regalo ng Diyos sa Book of Acts. Yung repentance natin ay regalo din ng Diyos. Kaya tayo, we are now actively participating in our sanctification because God is working in us. Kung walang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, wala tayong desire for holiness. Lahat ng ito mauwi lamang sa legalism, self-righteousness, hindi gawa ng Diyos. That's why conversion is entirely an act of God's grace. Yan ang initiative ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo ngayon, we are involved, and it's the same with sanctification because sanctification is God's work. Pero dahil kumikilos ng Diyos sa buhay natin, we are not passive. Hindi tayo kisira-sira. We have to respond with faith and repentance. So salvation from start to finish is God's work in which we are active participants through faith and repentance by the grace of God. So lahat ng ito'y gawa ng Diyos. Kaya we work hard, but then say with Paul, it was not I, but the grace of God that is with me. 1 Corinthians 15:10. At ang sabi din sa Philippians 2:12-13, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. It is not glory to God and glory to me, no, glory to God alone. Justification is a change of my status in God's sight. Sanctification is a change of my heart and character before God. Kaya makikita natin na yung justification, yung ating standing before God, yan yung standing natin sa harapan ng Diyos doesn't change. Hindi nagbabago, hindi nagbavari sa panahon na tayo'y mahina. Hindi sa panahon na tayo ay nanlupaypay, hindi ibig sabihin na less Christian ka at ikay parang napapalayo na sa Diyos. Hindi.
Dahil sa harapan ng Diyos, you are justified, declared righteous. Ito yung declaration ng Diyos. At ang tawag ng mga theologians dito ay alien righteousness. Ito'y hindi sa atin, kundi ito ay labas sa atin, ito'y mula sa Diyos, kaya alien, hindi ito galing sa atin. Ibig sabihin, hindi innate sa isang tao, ito'y mula sa Diyos. Kaya yung katuwiran na ito, hindi nagbabago, pero yung sanctification, nagbabago sa ating buhay. Kaya we grow in holiness. We pursue holiness, righteousness in this life. And sa buhay ng isang mananampalataya, hindi pa nagtatapos ang ating laban, ang ating paghabol, ang ating paglago sa buhay bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, paglago sa kabanalan. Gusto nating lumago sa ating buhay bilang Kristiyano. At yan po ang makikita natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Both justification and sanctification join together so that sanctification follows where justification leads. Kung ang isang tao, hindi siya pinawalang sala ng Diyos, paano siya magkaroon ng desire for holiness? If there's no right start, there can be no continuance in the Christian life. Kung wala ang paglilinis ng Diyos sa buhay natin, kung walang kapatawaran sa ating mga kasalanan, paano ka magpapatuloy sa buhay bilang mananampalataya? In the first place, hindi ka pa mananampalataya. Kaya yung sanctification natin is fake na sanctification. Spurious sanctification. Hindi totoo dahil hindi ito mula sa Diyos. Pero kung tayo binago na ng Diyos, now meron ng desire for sanctification at tayo magpapatuloy. So, we begin the Christian life through faith and repentance, and we continue the Christian life through faith and repentance. And John Owen says, and dito ako magtatapos, holiness, according to John Owen, holiness is nothing but the implanting, writing, and realizing of the gospel in our souls. The key to continual and deeper spiritual renewal and revival is the continual rediscovery of the gospel. So at the end of the day, the point of John Owen, go back to the gospel. Hindi pwede na sa isang buhay ng Christian, ng buhay Kristiyano, pagkatapos ka maging Kristiyano ay bahala ka na. Parang sinabi ng Diyos, bahala ka na sa buhay mo, binigyan na kita ng kaligtasan, magpapatuloy ka. Hindi po ganon. Mula sa umpisa, sa gitna at maging sa dulo ng ating buhay bilang mananampalataya, naroon ang involvement, active ang Diyos. At paano tayo magpapatuloy? Dahil sa Ebanghelyo ni Kristo. Always go back to the gospel. Always remind yourself the gospel of Christ. Dahil doon tayo lalago sa buhay bilang mananampalataya. Pinapaalala sa atin na wala tayong dala. Wala tayong pwedeng ipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong i-offer sa Diyos. Ito'y gawa ng Diyos sa buhay natin. Dahil gawa ito ng Diyos sa buhay natin, dapat maunawaan natin na sa ating buhay bilang mananampalataya, may mga times na na tayo ay nangihina, bumabagsak sa kasalanan, bumalik ka sa Ebanghelyo. Bumalik ka sa krus ni Kristo. Ipaalala sa iyo lagi, ipaalala mo sa iyong sarili ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, hindi lamang ito sa mga hindi Kristiyano. Ang Ebanghelyo ay unang-una para sa mga mananampalataya. Kailangan natin ang Ebanghelyo ni Kristo sa ating buhay sa araw-araw. Dahil tayo nagkakasala pa bilang mga anak ng Diyos. Dahil tayo nagkakasala pa, bumabalik tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. At dito pinapakita sa atin na hindi dahil sa ating galing, sa ating kakayanan, kundi doon lamang sa ginawa ni Jesus. Kaya end of the day, huhugot tayo ng lakas, ng joy. Kaya ikay magpapatuloy sa iyong buhay bilang mananampalataya. Patuloy ka na mamuhay sa kabanalan dahil sa Ebanghelyo ni Kristo Jesus. At yan po ang makikita natin sa buhay ng isang mananampalataya. At maraming salamat sa inyong pakikinig. Dito na po tayo magtatapos. Back to you, Brother XC.
Salamat, Pastor, sa pagtuturo sa amin. At ngayon po, kung meron po kayong mga katanungan o mga paglilinaw o additional insight para po dun sa ating pinag-aralan, ay pwede na po tayo magtanong, magsalita. Sige po. May mga katanungan po ba? Pastor J, Yes. question. Yes, bro. Ano na nga ba yung sanctification na, kasi nga 'di ba, yung sanctification natin dito, pagbabago natin dito, hindi talaga natin atin yung yung perfect na form. Maatin lang talaga natin yung perfect na form na habang hinuhubog tayo ng Panginoon dito sa mundo. Ano yung tawag doon sa sanctification? Di ba may dalawang klase? Sa theology, may tinatawag na positional or definitive sanctification. It begins at the moment of conversion. Then sanctification begins. So, sanctification begins at the moment of conversion. Ibig sabihin, pagka ang isang mananampalataya ay mayroon ng buhay, ibig sabihin siya binuhay na ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, sanctification begins agad-agad sa buhay ng isang mananampalataya. Pero paano siya lalago? Ang tawag natin doon ay progressive sanctification. We progress, we grow in the Christian, in our sanctification in this life. At ang span yan ay lifetime. So we grow as we continue to serve God, as we continue to serve in Christ, to serve Christ. Thank you, Pastor J. Welcome, bro. So before naman, follow-up question. Before naman sa conversion ng isang tao, di ba, mga elect na pinapindam sa kanila yung yung mga failures sa buhay o kaya hindi natin matatawag na pagkakastigo or basta parang gano'n, para dadaanan nila yung para magsisi sila at ma-draw close sila. Tatawag ba natin yun na it's a part of parang anong tawag doon? Process ng sanctification ng Diyos sa buhay natin. Even before pa makakilala? Yung before. Before. Yung pagbago ka ang isang tao naging Christian, before may mga of course ang Diyos ang nag-take ng initiative para ikaw ay makakilala sa Diyos. So may mga circumstansya na tayo pinagdadaanan before at kaya tayo nakakilala sa Diyos eventually, at yun ay gawa pa rin ng Diyos. Pero yung after na sa isang mananampalataya, may mga panahon na tayo ay because of our remaining sins, pag sinasabing remaining sins, because we are still in this body of sin. Ibig sabihin sa isang mananampalataya, sa theology ay tinatawag na this age and the age to come. This age, we are still in this age of sin, of evil, of wickedness. Nandito pa rin tayo, and because we are in this age, ang isang Kristiyano na nandito sa age na ito ay siya'y nahuhulog pa rin sa temptation, sa kasalanan. And in fact, may mga grievous offense or sins na nagagawa ang mga Christians. Kaya doon pumapasok yung church discipline. Now, ang tawag ba natin doon sa isang Kristiyano na siya ay tinutuwid ng Diyos ay punishment? Hindi yun punishment, dahil ang punishment ay ginawa na ni Kristo, tinanggap na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang tawag natin doon, disiplina ng Diyos. Yun ay pagtutuwid ng Diyos, at yung pagtutuwid ng Diyos ay painful, pero paraan yun ng process
ng Diyos sa buhay natin in this life upang tayo maging kawangis upang tayo maging godly at maging kawangis ng ating Panginoong Hesus sa buhay na ito. So yun yung mga process na pag ang isang tao ay isang mananampalataya ay disobedient, hindi sumusunod doon sa clear teaching ng Scripture, and naroon yung kanyang pag-disobey, eventually siya didisiplinahin ng Diyos. At dalawa yung paraan ng pagdidisiplina ng Diyos according to the Bible sa 1 Corinthians chapter 3, pwede niyang patayin yung tao na yon. Dahil sa kanya yon, pag may-ari na ng Diyos, pwede niyang kunin at patayin niya. At para ang Diyos at the end of the day maluwalhati pa rin sa buhay niya. O di kaya ay mga dumaraan tayo sa mga pagsubok, circumstansya, and painful yun, at upang lalo tayo maging kawangis ng Panginoon. So yun yung paraan ng Diyos sa pagdidisiplina natin. Pero lahat ng yun ay painful. Pero sa isang mananampalataya, kung maintindihan na yun, yung process ng pagdidisiplina ng Diyos, at the end of the day, ay makikita natin na ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya maging sa mga Kristiyano na sa panahon ng mga pagsubok at iniisip na ina-evaluate na yung sarili nila, bakit dumaraan ako sa mga pagsubok na ito. At maaaring yun ay paraan ng Diyos upang lalo nating makita ang ating sarili at magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. At doon pumapasok yung desire for holiness. Dahil sa buhay na ito ay talagang maraming mga temptation. Pero tandaan natin lagi na tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos. Tayo ay kabilang na kay Kristo. Ano mang mangyayari, hindi na tayo babagsak sa kapahamakan. Walang sino mang makapag-snatch sa atin sa kamay ng Diyos. Pero pahintulutan ng Diyos na tayo dumaranas even painful disciplines upang tayo'y matauhan sa ating mga ginagawang hindi angkop sa harapan ng Diyos. Thank you, Pastor. You're welcome, bro. Okay, sige po. Baka mayroong mga tanong pa o dagdag na idadagdag din sa mga sinabi ni Pastor, kung meron po. So, sanctification ang ating napag-uusapan. Ano po? So, merong definitive at saka yung progressive. Yung definitive, ito na yung ginawa ni Christ na sanctification, but the progressive is yung process kung paano tayo unti-unti binabago ng Panginoon. Tama po ba, Pastor? Yes, tama. Okay, buti na lang. Ayun, meron po ba? Sige po, habang bata pa ang gabi. Sir Jay, as Christian Yes. po, kailan po na-abuse or na-overuse yung word na grace sa atin? Siyempre po, na-sanctify na tayo by the grace of God. Yung biyaya po ng Panginoon. Tapos, as we continue walking our Christian life, kailan po natin masasabi na yung grace is either natitake for granted siya or na-abuse yung grace? Good question yan. Sa panahon natin, may mga talagang nag-abuse ng grace ng Diyos at nagiging alibay yon sa kanilang pamumuhay regardless sa pamumuhay nila. Anyway, ako ay nasa grace na ng Panginoon. Pero hindi na naintindihan ano bang ibig sabihin ng grace. May tinatawag na pagtuturo ngayon na hyper grace. Yan ay, ang proponent niyan ay si Joseph Prince ng kilalang leader sa Singapore. At yun yung kaniyang definition ng grace. Dahil tayo daw ay pinawalang sala na ng Diyos, ay mayroon na tayong sabihin kalayaan na gawin anuman at gagawin natin yung sa tingin natin na tama sa tingin natin
dahil nasa biyaya na raw tayo ng Diyos. At somehow naaabuso yung ganong understanding ng biyaya o grace ng Diyos. Ang tawag natin hyper grace. At mayroon ding yung take ni TV Jen, ay muta ko yung pangalan niya, siya ay apo ni Billy Graham. Noong 2015 nahulog siya sa kasalanan dahil sa paggawa niyang immoralidad doon mismo sa church niya, at siya ay napatalsik roon. At yun kasi ang kanyang understanding sa grace, na dahil nasa biyaya ka na ng Diyos, kahit yung anong ginagawa mo, kahit masama, patatawarin ka pa rin ng Diyos, at hindi ka mawawala sa Diyos, dahil pag yung kahit na yung mga ginagawa nating kasalanan, sabi niya ay tumitingkad daw yung biyaya ng Diyos. Somehow ay naabuso yung biyaya ng Diyos. Saan ba nila kinuha iyon? Sa Romans chapter 6 verse 14, yung binasa natin kanina. Sinabi kasi rito, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. So dahil you are no longer under the law, but under grace, sa buhay na ito, in this life, because we are now in Christ, we are now under grace. So ano man ang gagawin natin, kahit na masama, somehow tumitingkad pa rin yung biyaya ng Diyos. Yun ang kanilang definition ng grace. Pero dito sa text na ito, sa verse na ito, pag yung sinabi ni Pablo na for sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under grace, tingnan dapat nila yung konteksto from verses 1 to 13. Ang konteksto dito ay yung Old Covenant, yung under the law, under the Mosaic law, under the old administration. We are no longer under the old administration, the Mosaic law, the Old Covenant. Yung sinabi ni Pablo na under grace, under the New Covenant in Christ. Because you are now under the New Covenant in Christ, you are now under grace. Big sabihin, the grace of Christ is now evident in your life, is now operating in your life. You are now in Christ. You are now incorporated in Christ. You belong to Christ. You are now, pag sinasabing in Christ, you are now united with Christ. Ibig sabihin, kaisa ka na kay Kristo, hindi ka na kaisa ni Satanas. Mayroon ng transference of allegiance. Yung allegiance natin noon ay si Satanas. Ang ating master ay si Satanas. Kaya tayo sumusunod sa kasalanan, sa dikta ni Satanas, dahil tayo alipin ni Satanas. Pero nung tayo binago na ng Diyos, according to Paul, dito we are now in Christ, meron ng transference of allegiance. So, sa Old Testament, yung batas, pinapakita lamang yung kapangitan natin, na tayo ay mga makasalanan at hindi natin kayang tuparin yung batas. Sinong tumupad? Si Kristo. He is the fulfillment of the law. He is the embodiment of the law. Siya yung nag-fulfill ng batas ni Moises. Dahil na-fulfill ni Kristo, we are now under the new covenant, under the new administration, which is the Lord Jesus Christ. We are now under grace. So yun ang definition ni Pablo dito. At yan ang mga take ng mga scholar sa verse na ito. At yung old kasing understanding, inaisip nila because you are no longer under the law, meaning under yung mga gawa ng batas, ngayon ay nasa biyaya ka na ng Diyos. Kahit anong mangyayari, nasa biyaya ka pa rin ng Diyos. Hindi yun ang application ng verse. Ang application ng verse ay ikaw ngayon ay under the new administration in Christ. Si Kristo na ang iyong Panginoon. Dahil si Kristo ang iyong Panginoon, meron ka ng desire for holiness. Salamat po, sir. You're welcome, bro. Okay na, bro Manny. Opo. No, actually, na-anticipate ni Paul yan di ba? Sa Romans 6, yung binasa kanina ni Pastor Jay. Di ba? Doon so sabi niya, verse 15, what then, sabi niya, shall we sin because we are not under law, but under grace? Na-anticipate na ni Paul na baka ganun nga isipin ng mga taga-Corinthians o taga-Romans. Kaya inunahan na niya ang, sabi niya,
na hindi na tayo under na slave ng sin, kundi ng righteousness. Yun ang sinabi naman niya sa 18. So bakit ka pa magpapaslave sa kasalanan? Although nagkakasala pa tayo, pero hindi na tayo slave ng kasalanan, but righteousness dahil kay Christ. Kaya kung isang Kristiyano na sinasabi niya na dahil may grace naman, nagpapaalipid pa sa kasalanan, hindi pa rin hindi pa rin siya nakakalaya doon sa kasalanan. Na doon pa rin siya nagiging master niya 'yon. Kaya niya ginagawa pa rin yung kasalanan kasi yung kasalanan pa rin yung master niya, hindi si Christ. At yung mga tunay na mananampalataya, ang master niya si Christ, yung righteousness. Kaya bagamat nagkakasala pa rin siya, ayaw na niya sa kasalanan. So hindi siya nagpapatuloy. So yun ang pagkakaiba. Di kuya, ang tanong ko po kasi, kailan na-abuse? Yun, kailan na-abuse? Kasi minsan, di ba, Christian na tayo, pero dahil nga sa grace, dahil nga sa tinatawag natin, sinasabi natin na grace, yung minsan yung kasalanan natin, tinatakpan natin ng grace. Yun nga po yung sabi kanina ni Pastor Jay, yung parang yung ino-overuse nga yung grace sa maling paraan. Yun po yun. Well, siguro kung ang tingin mo pagka nagkakasala ka, ang tingin natin pag nagkakasala tayo, andyan naman ang grace, doon siguro na-abuse. Pero kung every time na nakakagawa tayo ng kasalanan, repentant tayo, tumihingi ng tawad, hindi naman natin na-abuse. Pero yun nga, kung hindi tayo nagiging repentant sa ating mga kasalanan at iniisip natin may grace naman siguro na-abuse na natin pagka ganun. Siguro yung parang pag ginamit mong license to sin, yung grace, yun na yung abuse. Instead na ang tingin mo sa grace is yung bumagsak ako, pero andyan ang grasya ng Diyos, makakabangon muli ako. Which is different from using grace as a license. Parang, sige, I'll go on with my life. Total, andyan naman ang grasya ng Diyos. Ligtas naman na ako, parang ganun. I think pwede mo pang questionin yung pagka-Kristiyano nung taong yun pag ganun yung kanyang pag-ugali. Opo, mismo po yun po yung point ng question ko. Minsan mismo sa sarili natin o sa mga na-encounter nating mga nakakausap natin, nagiging ganun yung alibi. Yung sinabi ni Pastor Jay kanina na yung grace ginagawa na lang alibi para sa mga ginagawang kasalanan. Na alam natin, mismo kung tayo, na alam po natin na repentant naman po tayo kung sa mga nagagawa nating kasalanan. Kung yun, minsan nga kahit nga po yung kasalanan, nauulit-ulit pa rin natin kahit nga yung repentance natin. Minsan, repentance, ganun. Pero, repentance. Opo, nagiging repentance yung repentance natin. Kaya, yung nga po yung, minsan yung grace na-abuse. O kaya nagiging excuse para pagtakpan natin yung alibi natin. Pero brother Manny, kasi yung grace kasi sa isang mananampalataya, hindi ito isang parang sabihin na natin parang mababaw ang pagkakaunawa. Yung parang grace, nandiyan lang yan. Hindi, matindi yung grace. Pag pinag-aralan mo yung grace, talagang matindi sa isang tunay na mananampalataya. Dahil dito nakasalalay yung ginawa ni Kristo, yung pagmamahal ni Kristo, yung ginawa niya sa krus. Kaya iyon, malakas ang dating yun sa isang taong mananampalataya na
na iniligtas ni Kristo. Hindi niya babaliwalain yun. Hindi niya titignan yung bilang isang maliit na bagay lang. Napakalaki ng grace kung tutuusin sa isang mananampalataya. Kaya hindi niya babaliwalain ito, kundi siseryosohin niya. Mabius lang ang grace. Ganun yun. Mabius lang ang grace kung mali ang pagkakaintindi nila ng grace. Yes, tama bro. Mabius lang siya kung mali ang pagkakaunawa nila ng grace. Mismo. Yan. Kaya minsan nga nadaan kami sa Mary Grace, sabi ni Pastor Jay, itong Mary Grace parang walang grace. Kasi mahal. so so parang gano'n. Yan, Brother Idar. Kung titingnan natin yung word na abuse is actually a short for abnormal use. Salamat po, Kuya Pedro, sa isa na namang salita Yun ang sapul. na nabigyan. Abnormal use. Oo nga naman, abuse, abnormal use. Ayos. Buti na lang. Ayos talaga. Kaya sabi nga, di ba, God's goodness lead us to repentance. Yung goodness, yun yung grace eh. Oh, yun ang mag-lead sa atin sa repentance lagi. Dahil may grace si Lord, yung goodness ni Lord, nakikita natin, nararamdaman natin, every time na makakagawa tayo ng kasalanan, nagre-repent ka lagi. Pag hindi ka nagre-repent, yun nga sinasabi ni Kuya Pedro, abnormal use yung grace mo. At hindi tunay na grace yun. O mali yung pagkaunawa mo sa grace. Tulad na sinasabi. Ano po ulit yun, Kuya? Nakalimutan ko na, bro Manny. Isang beses lang. Hindi kasi malinaw eh. Parang... Hindi po malinaw yung thought. Okay. Ang sinasabi ko lang na yung God's goodness, diba? Yung God's goodness lead us to repentance. So yung goodness, yun yung grace. Diba? Yun yung grace ni Lord. No, yung grace, ito ang maglilid sa atin lagi sa repentance. Every time na makakagawa tayo at naisip natin ang buti ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, yun ang magiging daan, magtutulak sa atin para tayo laging magsisi, humingi ng tawad sa Kanya. Pero kung ang pagkaalam natin sa grace ay yung katulad nga na sinasabi ni Ryan, hindi tama yung grace, na mali yung grace, yung pagkaunawa natin sa grace, doon maaabuso talaga natin. Kasi mali yung pagkaintindi natin sa grace. At yung sinasabi nga ni Kuya Pedro na yung abuse, yung abnormal use na abnormally na gagamit natin yung grace dahil mali nga ang ating pagkaunawa doon sa grace. Okay na bro Manny, malinaw na ba? Hindi pa rin. Okay na, Kuya. Okay, sige. Baka may follow up. Kung meron pa at saka yung iba po, baka meron pa mga katanungan. Yung nag-aabuso ng grace, subukan mong hamunin, magkaroon ka ng atraso sa kanya. Pag nagalit siya sa'yo. Oo. Grace. Grace. Tama. yung grace lang ng Diyos ang pwedeng abusuhin, sabi, yun ang katwiran nila eh. Pero yung grace nila, hindi pwede. Wala sila noon. Pero maling-mali po. Kaya nga yung sinabi ni Pastor Ken na meron talagang hyper grace. Meron pa po. Bago tayo. May question ako. Paano pag ginajustify mo yung kasalanan mo? Tulad ko, ginajustify ko yung kasalanan ko. Hindi, joke lang.
Paano pag ginajustify mo yung kasalanan Paano mo? daw? Yan daw. Question, may nag-question yan. Sinend sa akin. Okay. Baka po mayroong gustong sumagot. Paano daw pag ginajustify yung kasalanan? Kaya mo yan, Brother XC. Yung iba naman po, para iniisip ko pa kinocompose ko po yung sagot ko. Paano daw pag ginajustify yung kasalanan? Bakit pa ginajustify ng isang Kristiyano ang kanyang kasalanan? O pwede bang i-justify ng isang tunay na mananampalataya na alam niya nagkasala siya sa tao at saka sa Diyos, tapos i-justify niya pa rin? So pwede bang mangyari? Ipabuo ba yung example ng abnormal views ng grace? Pwede po, pwede. Maring Kasi kung sige bro. maring dalawang bagay, maring di niya intindi. Baka hindi siya Christian talaga. Nag-justify siya. Or maring na pariwara. Or maring malilan talaga yung kanyang perspective dun sa kasalanan na yun. O maaaring at that time, matigas yung puso niya. Kristiyano siya, pero that time, matigas yung puso niya. Parang naglalaban sa kanya. Hindi, tama ako, gano'n. Then, until such time na ma-realize niya na, iparealize sa kanya ng Diyos na kailangan niyang magsisi, magpakumbaba. Pero gano'n siguro. Hindi naman natin sinasabi na pag mayroong ganong kasalanan na ginajustify niya yung mali niya. Kasi may time na gano'n din tayo eh. Di ba sa isip natin, di, gano'n. Para pinangatwiran natin, di, tama naman talaga ako eh. Siya naman talaga mali. May pagkakataon na kahit tayo mga Kristiyano, gano'n. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi na tayo Kristiyano. Kasalanan pa rin yun. Pero dapat umaabot tayo dun sa, dumarating tayo dun sa, realize natin na hindi nga tayo. At humingi tayo tawad sa Diyos. Kaya bro Ryan, humingi tayo tawad sa Diyos. Parang respectable sins, di ba? Parang ganun din yun eh. Humingi na. Gina-justify yung mga respectable sins. Kasi parang okay lang. Diba? Sa respectable sin, we tolerate. Tinotolerate natin yung mga kasalanan. So, parang justification na rin yun ng ating mga kasalanan. Still, natin tayo, di ba? Yes, Kuya Pedro. Still, the pride is in him. That's why he justifies. Opo, meron. At lahat naman tayo, dumarating minsan talaga may pride. Lalo na kapag tingin natin na aangasan tayo o na nasasapawan tayo, may makasalanan pa rin eh. Andun pa rin po yung kasalanan talaga eh. Magandang example yung nangyari kay Alistair Begg. Banggitin natin yung pangalan dahil naging public na siya eh. Yung kanyang pagkakamali ay ginastify niya. At dahil sa pagja-justify niya ay lalo pa siyang nadiin doon sa kanyang maling statement. Kung inamin lang niya agad doon sa correction ng kanyang very close friend, nung following Sunday, ginastify pa niya at ayaw niya mag-repent. So, yun yung nangyayari yan sa mga Christians. Kahit na sa mga seasoned preacher or teacher, in the case of Alistair Begg, ay 40 years na siya nagtuturo at doon sa puntong iyon ay he's not repentant. Hindi ko lang alam kung na-realize na niya ngayon dahil marami nang umabot sa kanya. Pero nung time na yon ay talagang he tried to justify yung kanyang statement. Banggit ni XC kanina yung sa
Romans 6:15. Alam nyo, this Romans 6:15, sabi ni Pablo, what then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? Ang sabi ni Pablo, by no means. Sa ibang salin ay certainly not. Sa Greek niyan ay megdinoito. Sabihin, hindi pwede. Parang sa Tagalog ay hindi po pwede. Hindi pwede na isang tao na nasa kay Kristo na ay magpapatuloy sa kasalanan. Siya magpapabaya. Kaya ang sabi na sa verse 18, you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So, hindi ibig sabihin na sa isang Kristiyano, hindi ka na nagkakasala, pero hindi ka na alipin sa kasalanan. There are times na bad yung ating yung statement natin, at sometimes, sabi ni Sir Pete, because of pride, we try to justify. We try to reroute na ito yung pang pinapahaba natin, and ang pinakamaiksi lang doon ay dapat i-acknowledge mo yung pagkakamali. And sometimes mahirap lunukin yun lalo na pag isang taong kilala, isang preacher na kilala na sa halos buong mundo, at iko-correct mo yon ay mahirap lunukin yung pride. So dumarating din yon, at hopefully na ma-realize din ng tao na mali yung kaniyang nagawa. And sa atin din mga Christians, may mga time na mali yung ating pasok, mali yung ating advice, o di kaya yung pananalita natin mali. And kung ma-realize natin yon, at may pa-realize sa atin, may correct tayo, and sana yung attitude natin ay handa tayo magpa-correct. Talagang we prone to mistake. We prone to commit sin dahil we are still sinners, but no longer under the slavery of sin. Okay, salamat po, Jay. Yun po, Pastor. Tuloy po, may naalala po ako ngayon Sa discussion natin noon, may question ako. Kung may tanong po pa, hindi pala question. May tanong po ako noon, paano natin i-correct or i-approach yung isang teacher o mangangaral na sasabihin na mali yung tinuturo or mali yung ginagawa. Yun, gusto ko lang po sanang i-correct ngayon na yung sagot kasi noon, hindi ko na lang kasi pinansin. Ang sinagot po kasi sa akin noon is yung tingnan mo muna kung yung mata mo, kung may spec o wala bago mo i-correct yung mga ngaral na nagtuturo ng mali. Yun po. Tama po ba po yung sagot sa akin noon or hindi? Para po sa lahat. Yes and no. Yes, pagka ang issue ay ang tao ay naghanap lang ng puna, naghanap lang ng mistake doon sa isang preacher, at talagang may mga statement tayong binibitawan na minsan we are not aware of, and mali pala yung statement na yun. And here come a listener or a member sa church, tapos naghanap lang ng puna o mali ng pastor. Mali yung ganun, dahil naghanap tayo, we are fault finding sa bagay na yon. Pero no, in the sense na hindi lahat ng kasalanan, for example kay Alistair Begg, ay iba yung issue niya, dahil yung issue niya nagbigay siya ng statement and public yon, and marami nakarinig at kinorek siya, pero hindi siya nagrepent and justify pa niya, and gumamit pa siya ng passage sa Luke chapter 15, yung the prodigal son, and very, kumbaga, napakalayo doon sa kanyang sa issue, but he tried to justify yung mali na yung issue, yung kanyang advice, yung ill advice niya doon sa grandmother na, for example, yung kanyang apo na
isang ah, isang isang gay or lesbian ba na nagpakasal, tapos dadalo ba ako roon sa isang same-sex wedding? In the first place, hindi matatawag na wedding yung kasal, yung parehong kasarian, babae sa babae or lalaki sa babae. Ang tawag natin dyan ay oxymoron, is a contradiction in terms. Dahil di mo pwedeng tawagin yung wedding ang isang parehong kasarian. Ang wedding, masasabi lamang na yan ay tamang wedding or marriage pagka heterosexual between man and woman. At yan po ang biblical definition of marriage. Ang ginawa niya ay nagbigay siya ng at pwede pang magdala ng regalo. At doon sa statement na yon, kinorek siya, but he tried to justify. So dahil public yon at ginastify niya, at hindi lang yung mga churches ang sumausaw, pati nga naging laman pa sa CNN or sa Fox News. Even non-Christians sumausaw na sa issue. So, at may mga nagte-take side na doon sa issue yun, at may mga extreme pa yung kanilang judgment kay Alistair Begg. So, nangyari yun dahil he tried to justify. Pero kung inamin lang niya agad na nagkamali ako doon sa aking advice, tapos na. Sabihin, nagkamali ka sa statement, tapos kinorek mo agad-agad, tapos na sana. Pero dahil hindi niya inamin yung kanyang pagkakamali, lalo pang naprolong at napalala yung sitwasyon. Tama po, Pastor. Yun naman po yung pag-amin po talaga ng kasalanan, no? Mahirap talaga. Yung sabi nyo nga po kanina, yung pride. Tama. Kaya tayo mga Christians, may mga time talaga na bad yung mga bad days natin, and kung aware lang tayo at kung ipunin lang yon, ay talagang mahihiya tayo sa Panginoon. But God is gracious, pinapaalala sa atin, mali ito, at gumagamit siya ng mga Christians din, fellow Christians, upang tayo hikayatin ituwid sa ating mga pagkakamali. At biyaya pa rin ng Diyos yon sa buhay natin. Okay po, 9:52 na. So, kung wala na pong next meeting na lang po ulit sa Tuesday. Yan. Tayo po ay dumako na sa pananalangin. Bro Ryan, pwede pang ikaw na mag-close? Ay manalangin. Aming dakilang Diyos, pinapupurihan ka namin sa Panginoon, pinapasalamatan sa gawain ito, na pagpapaalala na hindi namin mahaharap ang pagbabago sa paggawa ng mga sarili naming routine o ang pagtupad ng mga laws na siyang tinapos na ng iyong anak sa Jesucristo. Tanging from the time na kami ay naniwala at nagtiwala kay Jesucristo para sa aming kaligtasan, ganun din sa pag-araw-araw namin pagtitiwala upang harapin ang mga kasalanan na naiiwan sa aming mga puso at patuloy na gawin niya ang aming mga pusong bato upang maging
pusong na flesh upang kami ay maging kasama niya sa pag-pursue ng holiness. Hindi ito kagaya ng sarili lang na pag-pursue, kundi kasama namin siya. Hindi namin gagawin ito na parang trophy na pinaghihirapan upang makamasa ito, kundi kasama namin siya sa bawat pagharap sa mga kasalanan at mga kailangan naming baguhin sa aming mga buhay. So Panginoon, patuloy mo kaming tulungan sa aming paglakad upang mas lalo kaming maging katulad mo. At hinihiling din namin ng kapahingahan sa bawat isa. Rejuvenate us through this night, that we give you all at pinagtitiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang may hawak nito. So we praise you. We give you back all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Gandang gabi po. Amen. Good night, everyone. Gandang gabi po. Maraming salamat po. God bless. Magandang gabi. Salamat. Amen. Salamat po sa Salamat po. Good night. Good night. salamat po sa lahat. Salamat po.